Okay, so hello again, Maggie. Gusto kong malaman mo that our class, this second session ay i-record ko, okay? So, this time, aral pan subject na tayo. Okay? Alalahanin mo muna or i-recall mo muna yung mga planeta sa ating solar system, yung mga karagatan na matatagpuan dito sa ating daigdig, and then yung mga kontinente sa ating daigdig also. Okay, start tayo. Umpisan mo sa mga planeta mga planeta sa solar system. Okay, start tayo, Maggie. Ang Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, very good. How about mga karagatan sa mundo? Meron tayong 5. Hmm. Pacific Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Okay, very good. Isa pa? and Antarctic Ocean, Antarctic Oh, Ocean. Arctic. Okay, Arctic Ocean. Very good. How about mga kontinente sa mundo or daigdig? Hmm. Continents. Ilan ang kontinente natin, Maggie? Ilan ang kontinente sa Seven. daigdig? 7. Okay, isa-isahin mo nga na sabihin sa akin yung mga kontinente dito sa ating mundo. Sige nga. Wait, Umpisahan mo doon sa ito ang pinakamalaking kontinente sa mundo. Asia, Okay, start tayo sa Asia. Asia, What's next? Asia, 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 Africa, Europe, Europe, yes. Serena? Australia, North America, South America, and Antarctica. Okay, very good, Maggie. Na-recite mo or naisa-isa mo nga yung mga binigay kong mga paksa. So this time, ituloy natin yung pag-aaral natin sa Aralpan. Ito ay yung 5 tema or 5 theme ng heograpiya. So bago muna yon, i-recall ulit natin yung napag-aralan natin. Ano ulit ang dalawang salita na bumubuo sa salitang heograpiya? At ano yung kahulugan nito? Geo, Geo, and then, yung isa ay, Geography, okay, graphy, yeah. Ano ang ibig uh, sabihin ng geo, Maggie? Earth. Okay, very good. Grapiya, ano naman ang grapiya? I actually forgot. Grapiya ay paglalarawan. So, kapag pinagsama yung dalawang salitang yon, magiging heograpiya siya. And ano ang kahulugan ng heograpiya, Maggie? Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay? uh, Geo means Earth, and Graphene is I forgot. Yung graphene or graphia ay to write or to describe. Okay, so kapag pinagsama natin yung dalawang word na yon, kaya nabuo or mabubuo ang salitang heograpiya. Okay? So kapag ang ibig sabihin na ngayon ng heograpiya, that's the scientific study of the physical feature of the world. Okay? Yung ito ay pag-aaral tungkol sa physical na anyo or karakteristik ng ating mundo. Pwedeng sa lupain, mga tao, o malawak ang kanyang sakop. Okay? So, kahapon, nalaman mo or binasa mo yung 5 tema ng heograpiya. Can you still remember it, Maggie? Culture, is that correct? Or Wait. I will show again yung mga pictures. Okay. Pakibasa mo po. I mean,
you identify again. Tukuyin mo ulit ito, Maggie. Dito yung focus ng ating pag-aaral sa Aralpan. So, number one, ito ay tumutukoy sa, Mapa. o yan ay I'm mapa correct. na nagpapakita ng, o sabihin na lang natin na yan ay mapa. Lugar. Ito ay, lu, Lugar. is it lugar? Lupa. No, number one muna tayo dito sa first picture. Ito Oh, ay, kapag may hinahanap kang isang lugar, ano yung hahanapin mo? Kapag may gusto kang race. Waze, yun yung ginagamit na apps para matukoy mo bakit? Para saan yung Waze or, Waze? Para malaman mo yung Ang area. area or Place. I will give you a clue. L, blank, Lugar. T, blank, T, I, blank, N. Anong word kaya yan? Oh, para malaman mo ito na yung yung pinag-aralan natin kahapon. Okay, I'll give you another clue. Only two missing letter na lang. Location. Okay. Yan ay location or lokasyon. Okay? Lokasyon. So, ang ipinapakita ng first picture ay lokasyon. So doon magpo-focus yung ating pag-aaralan. Una ay sa lokasyon. Yun yung unang tema ng heograpiya. Next, number 2. Ano naman ang pinapakita ng number 2? Number 2 is showing mga lupa or Mga anyong lupa. lupa. Yeah, isa yang anyong lupa. Ito ay tinatawag na, Anyong lupa? yeah, anyong lupa na, anong pangalan ng anyong lupa na yan? Yan ay rice. Rice terraces. Okay, rice terraces. So, ang rice terraces ito ay isang ano? Isang anyong lupa or like man-made. Yeah, ito ay isang anyong lupa or, I'll give you again a clue. You? Lugar? Okay, very good, lugar. Yan, ang pinapakita naman ng picture na yan ay ang lugar. So, dito, pag-aaralan din natin yung mga iba't ibang lugar. Okay? Pwedeng mga bansa or many things. Next, number 3. Ano naman ang number 3? Kung mapapansin mo, ito ay nakukulayan ng iba't ibang kulay. Dito na part ay yellow, doon ay green, doon naman ay pula. So yan naman ay nagpapakita ito ay nagpapakita ng division or division ng mga lupain. At ang tawag dito ay, I'll give you again a clue. Ang lupa? Ang Wait lang. kalagatan? Oh, look at the screen. May sinulat na ako dyan. I You can look. see it. It's hard for me to pronounce. To know like the word actually. One missing letter na Mga lang. Regio? Rehe. Regio? Merong N dito, merong N. Wait, religion? Religion? No, not religion. Iba yung religion sa re, rehe yun. Okay? So, yung isa na sinasabi mo, Maggie, ay relihiyon naman yon. Ito ay tumutukoy sa isang pangalan ng pananampalataya, relihiyon, yun, or religion sa English. Pero dito, rehiyon or sa English, ito ay regions. Okay, regions. Sa number 3, ang pinapakita niya ay yung mga iba't ibang regions na makikita sa isang bansa or sa sa ating mundo.
Okay? And then, number 4. Ano naman ang number 4, Maggie? Fourth picture. Ang mundo. Ang mundo tingnan mo, merong mga tao na they are, na magkakahawak ng kamay. Yan naman, ang pinapakita naman nito ay yung interaction, the interaction of the humans. Okay, yung interaction ng mga tao, mga people sa bawat isa. So, pag-aaralan din natin. And then, yung number 5, picture, ito naman ay, ang ipinapakita naman nito ay, what? Ang mahal ng mundo. Mahal ang Uh, mundo? Nag-start siya sa letter P. Anong ginagawa nila? Pamamahal sa mundo. Pagmamahal sa mundo. Ayan ay, ang pinapakita nito, medyo mahirap siya natukuyin, but i-connect natin siya dito sa heograpiya. Ito naman ay paggalaw. Okay? So, kung mapapansin mo, may mga tao na, kumbaga, they are moving. Gumagalaw, pushing, Yan, naglalaro. So, yan ay nagpapakita ng paggalaw. Okay? Why? Paggalaw, what? Why? Yan ay, sa fifth, yung last picture ay, ito ay nagpapakita ng paggalaw or the movement. So ito yun. Yan yung mga tinukoy natin na mga words. Basahin mo nga ulit, Maggie. Number 1, Location. 2, Lugar. 3, Interaction ng rehiyon, tao. Away yon. 4, Interaction ng tao. 5, Um, 5. Palahagi. paggalaw. Paggalaw. Okay. So, dito muna tayo mag-focus sa unang tema. Na-discuss na natin din to kahapon. Nire-recap lang natin as magkakaroon pa tayo ng mas malinaw, magkakaroon ka pa ng mas malinaw na paliwanag tungkol dito. Kapag sinabi nating lokasyon, ito ay, pakibasa mo po, Ito ang agsasag nagsasaad. nasasaad sa lugar, mga lugar sa mundo. Okay, so kapag sinabi nating lokasyon, ito ay nagpapakita or nagsasaad sa mga lugar sa mundo. Ngayon, meron tayong dalawang paraan or two ways upang malaman ang tamang kinaglalagyan ng isang lugar sa mundo, Maggie. Merong two ways on how to locate the exact location of a place. Okay? So number 1, tinatawag po itong, pakibasa mo po, Maggie. Ang mapa. Lokasyong, Location ng oh, location ng wait, lokasyong, lokasyon ng ginagalaw. oops, wait, you didn't read the relatibo, lokasyong, Uh, lokasyon ng relatibo. okay, wait. Maggie, since na-discuss ko yan kahapon, dyan tayo nag-stop. Ah, scroll it up ko, and then explain mo sa akin, ipaliwanag mo sa akin, Maggie, kung ano ang lokasyong relatibo. I already explained that. Let me see kung ano ang kung natatandaan mo pa ba, Maggie, kung ano ang lokasyong relatibo? Not that much actually, if you ask Mm. me. Um, the way, can I speak in English? Kasi Again? magka- Mm? Can I speak English po? Sige. Ang ang location is it's probably like when you want to go somewhere but you don't know where to find.
where to find it or call blah blah blah. Okay. Uh, Okay. Then what? uh, then you like use the map or like Google's like there's specific areas like north. Wait, what's north, south, west, east? Like is that correct? North, south, west, east. Dan, are you done? Dan, Maggie? Okay, so you have the point, but yung lokasyong relatibo, Maggie, this is the basis or it is used as basis. Yung ginagawa mong basis, Maggie, to locate the place that you want to locate is, kumbaga, you will look sa mga surroundings na nakapalibot doon sa lugar na yun. Okay? O, ito, ginagawang basihan. Pakibasa mo po, Maggie. Ginagawang, Um, ginagawang basihan. ginagawang masihan ng mga nasa paligid na isang lugar tulad ng mga anyong lupa, anyong tubig, at mga estrukturang gawa ng tao. O, istruktura is yung mga buildings yun. Okay? So, lokasyong relatibo, yun yung ginagamit kapag gusto mong i-locate yung exact location ng isang lugar, ang magiging basis mo is yung mga things na makikita mo sa palibot nito. The things that or the mga mga marks, mga signages na nakapalibot or that surrounds to that place. 'Di ba nagbigay ako ng example? For example, this one. This one is Jollibee. Ganun na, GB Jollibee stands for Jollibee. So, si Maggie ay gusto niyang kumain sa Jollibee sa Maynila. But, you don't know the exact location. Tama, Maggie? Opo. Okay. Ngayon, para malaman mo yung kung saan ang Jollibee, of course, you will search it on Google. Ngayon, ang sabi ni Maggie tuloy, sabi ni Google Map, ang Jollibee ay katabi niya si McDo. Okay? Makatabi niya si McDo. Tapos may makikita ka ding Mang Inasal. Okay? Dito. Ngayon, si Maggie na ay nag-travel. Oh, so, 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 habang naglalakad si Maggie, this one is Maggie, for example. Habang naglalakad si Maggie, nakita niya yung McDo. So, 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 malalaman mo na malapit na yung Jollibee kasi base sa na search mo, base sa sinabi ng Google Map, katabi ito ng McDo. Okay? So, yung ginamit mong paraan para malocate ito ay lokasyong relatibo. Okay? Tinatawag itong lokasyong relatibo. Nag-depends ka or you depend doon sa mga place na nakapalibot doon sa lugar na yon para mahanap mo yung exact location ng lugar na gusto mong puntahan. Okay? Nagets na po, Maggie? Okay. Yun. So, that's yung ginamit mong paraan to locate is tinatawag na lokasyong relatibo. Okay, naintindihan, Maggie? Opo. Parang dito sa map, gusto mong hanapin yung bansa ng Pilipinas. Tapos ginamit mo yung lokasyong relatibo sa palibot ng Pilipinas nandito yung karagatan ng Pasipiko. So kapag nakita mo yung karagatang Pasipiko, malalaman mo malapit na pala dito yung bansa ng Pilipinas. Okay, naintindihan po, Maggie? Next Okay. is meron naman ito yung second way to locate the exact location of a place. Ito naman ay tinatawag na
lokasyong absolute. Okay? Pakibasa mo kung ano yung lokasyong absolute, Maggie? Ah, Ginagamit. ginagamit absolute ka Ginagamit ang mga ka solusyon imahinasyong guhit. imanahasyon ngunit ginagamit ang mga mahilasyon Guhit. ngunit tulad ang lungtidon at Longitud. Longitud at long at latitude. latitude lines na Sumasaklaw sumasaklaw sa sa grid. grid. Okay. Oh, so I will explain it also, this one. So yung second way daw to locate the exact location of a certain place, Maggie, is ginagamit ang tinatawag na imaginary lines. Okay? Meron tayong dalawang imaginary lines. So this one, yung pahaba na lines, yan ay tinatawag na longitude. Okay? Longitude. And then, yung yung horizontal lines, this one, Maggie, ito naman ay tinatawag na, ano, Maggie, yung pahaba na lines. Pahiga pala, sorry. Yung pahiga na lines, yan naman ay tinatawag na latitude. Okay? Latitude. Oh, so kapag patayo or straight line, tinatawag na, anong line yon, Maggie? Latitude. Straight line, this one, straight line, patayo. The vertical line. Yan ay tinatawag na, ano, Latitude. longitude, long, ay, mahaba, longitude. And then yung pahiga ay latitude. Okay? Pahiga na lines ay latitude. Yan ay ginagamit sa lokasyong absolute para makuha mo yung exact location ng isang lugar, gagamitin mo tong imaginary lines na to. Okay? Naintindihan po, Maggie? For example, Apa. dito yung Pilipinas. Ito yung Pilipinas. Okay? Nakikita ba yung screen, Maggie? Ngayon, Apa. ngayon, para malaman mo yung exact location ng Pilipinas, ano ang gagamitin, Maggie? What will you use? The Um, ng latitude. latitude at saka longitude. Longitude. For example, longitude, ang measurement para sa longitude ay sabihin na lang natin na 15 centimeter, like that. So this is the measure, 15 centimeter. Tapos yung latitude ay the measurement is, sabihin na lang natin 20 centimeter. Ngayon, you will use this map or globe. So dito, imi-measure natin, kumbaga 15 centimeter na longitude. You need like this. 15 centimeter. Tapos, 20 centimeter na latitude. Like this. So, kung saan nag-meet yung two lines na yon, malalaman mo that that's the location of the Philippines. Okay? At first, at the beginning, you don't know yet the exact location of the Philippines. But because of the use of the two lines, nalaman mo kung saan na yung exact location. Kung saan nag-meet yung two lines na yon, then doon yung exact location ng lugar na hinahanap mo. Okay? Naintindihan po, Maggie? Apa.
Okay. Oh, so doon diyan na muna tayo mag-stop. So ano ang natutunan? What are the things that you learned, Maggie? Sabihin mo nga sa akin. Ako nag-learn dito ang latitude at ang longitude. Yeah. Ah, ano ang latitude at longitude then, Maggie? Sila ay na like help Okay? Ito ay ginagamit sa pag pagkuha ng exact na location ng lugar na ano, ah, gusto mong gusto mong matukoy. Okay? So Maggie, ano yung dalawang paraan para malaman ang lokasyon ng isang lugar? Ito ay lokasyong relatibo at saka ano yung pangalawa? yun, latitude o relatibo. Or lokasyong relatibo at saka lokasyong absolute. Okay? So, yun lamang, Maggie. Maraming salamat sa iyong participation at pakikinig. Okay? So yun lang and paalam and happy weekend, Maggie. I mean, happy long weekend. Bye-bye. Okay. Thank you.